Ito ang lugar namin, Sophie. Ito ang Baryo Makupang. Ito pala yung Makupang. Alam mo ba, nanggaling na dito yung daddy ko dati. Kaso hindi nga ako nakasama sa kanya. Kasi nagkaroon ako ng importanteng tawag sa NGO. Ito naman ang bahay namin. Inay! Inay! Bambi! Lara, parang walang tao eh. Wala ka pang susi? Wala eh. Nasaan na kaya sila? Nay, kinakabahan po ba kayo? Huwag po kayong kabahan, Inay. Iisip ko lang kung anong sasabihin ko pag nakaharap ko ng tatay mo. Pwede sabihin niyo po yung totoo. Na mahal niyo pa rin po si Itay. Huwag na po kayo mag-alala, Inay. Magiging ayos na po ang lahat. Prinsipe Almiro! Dumating na sina Quentin at Alpino. May dala silang balita tungkol sa nangyayari sa palasyo. Nakapasok kami sa palasyo! Magmadali kayo. Ayokong naiinip ang aking reyna. Siguro ko na ang hari doon at kasama niya si Prinsesa Saraya. Ginawa niya itong reyna at labag sa kalooban ni Prinsesa Saraya at lagi siyang umiiyak. Napakawalang yan ang gwarkong yun. Nagbabayaran niya ang ginawa niya kay Saraya. Sina ama't ina, kamusta ang kalagayan nila? Nakakulong sila! Pinahirapan sila! Kawawa naman sina ama't ina. Nalapitan niyo ba sila? Nakausap? Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon, Prinsipe Almiro. Hindi bale. Ang mahalaga, buhay sila. Pero kailangan natin sila iligtas, Rizayo. Paano? Bantay sarado ng mga alagad ng Guarco ang buong palasyo. Hindi na sila basta ng mga alagad na nagbabantay. Makapangyarihan sila ng mga nilalang ni Guarco. Wala kayong laban! Hindi ko kasama si Almiro eh. Nagkahiwalay kami. Nagkahiwalay? Ay, nag-split kayo. Bakit? Ano nangyari? Asmini, saka ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Gusto kong makausap si Inay. Alam mo ba kung nasan sila? Wala kasi sila sa bahay. Ay, naku. Umalis sila kanina. Ha? Saan sila nagpunta? Punta na Maynila. Nahanap yung tatay mo. Nay, kanina pa tayo lakad. Napapagod na po ako. Sabi dito sa address, malapit na tayo. Konting tiyaga na lang, anak. Tara. Ang galing talaga ng ideya mo, Luling. Utak kontra bida ka talaga. Sabi ko sa inyo madispatch ako yan si Adila Ay, hindi. Ang sabihin nyo, magaling ako umarte. Isipin nyo, naniwala si Adela na yun ang address ni Carlos. Wala siyang kamalay-malay na fake lang yun. Sana naman kaya napadpad yung mag-iina. Sigurado ako, nagkaligaw-ligaw na yun sa Manila. So, ano ng plano mo, Lara? Kailangan natin sila puntahan sa Maynila. Lara, pero gabi na. Tsaka baka late na rin naman tayo makarating ng Maynila. Tsaka mahaba pa yung biyahe natin doon. Bahala na. Kung doon ka na lang muna matulog sa bahay namin. Doon ka na lang muna magpalipas ng gabi. Tapos bukas pagising natin, tsaka natin hanapin yung nanay mo. Naku, Sophie. Sobrang nahihiya na ako sa'yo eh. Ay, naku, wala yun. Ano ka ba? Tsaka ko lang naman mag-isa sa bahay ngayon. Wala pa naman si Daddy, tsaka yung stepsister ko. Nasa Singapore pa sila, kaya okay lang yun.
Paano tayo makakapasok sa Paladino? Paano natin sila maliligtas? Kung nakapasok sila at nakalabas ng palasyo nang hindi sila namamalayan ng mga bantay, pwede din natin gawin yun. Nalit kami kaya hindi kami pinansin na bantay. Yun nga ang ibig ko sabihin. Rizayo, kaya mo ba kaming palitin ni Anexi? Kayang-kaya na magic ko yan. Halika, Lara. Pasok ka. Ang laki-laki ng bahay niyo, Sophie. Ikaw lang ba talaga nakatira dito? Oo. Wala pa kasi si Daddy at yung stepsister ko. Halika, pasok ka. Umupo ka muna dito, ha? Salamat. Siya nga pala, Lara. Wait lang, ha? Ipapaayos ko lang yung guest room namin, tapos magpapahanda na rin ako ng mga foods. Gutom na kasi ako. Wait lang, ha? Tsaka lang, sige. Feel at home. Itay. Nakahanda na kami, Rizayo. Pwede na tayo makapasok sa palasyo, Anexi. It's all yours, baby. Yeah. Sama ko. Huwag ka nang umiyak. Pangako ko sa'yo, babalikan ko kayo ng nanay mo. Kung hindi ako nagkakamali, si Itay yung nasa litrato na to. Diyos ko.